Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Uumpisahan ko ang video sa pagsabing, hindi na kailangan sabihin pero nandito tayo. Lubos kong kinokondena ang mga taong sadyang nananakit at nanghaharas ng iba dahil lang sa kung sino sila. Kailangan ninyong maintindihan na karamihan sa mga taong nahihirapan tayong pakisamahan ay biktima rin ng sarili nilang mga kalagayan. Hindi nila pinili kung saan sila isinilang. Marami sa kanila ang talagang pumunta rito sa sarili nilang kagustuhan, pero hindi nila naisip na hindi pala sila akma sa bansang nilipatan nila. Dumadaan din sila sa pagsubok at minsan nagpapakita ng di magandang ugali. Gayunpaman, hindi iyon dahilan para sa ganoong asal. Pero hindi rin tama na tayo naman ay gumawa ng masama at magsimulang mangharas ng ibang tao. Kung makakita ka ng babaeng nakahijab, hindi mo dapat isipin na iharas siya. Kung makakita ka ng isang ordinaryong lalaking Muslim, hindi mo rin dapat isipin na lapitan siya at iharas siya. Madalas kong sinasabi na ang kanluran ang pinakadakilang sibilisasyon na naisip ng sangkatauhan. Masisiguro ko sa iyo na kapag naiisip ko ang mga sibilisadong tao, hindi iyon ang pumapasok sa isip ko. Alam ko ring karamihan sa mga nakikinig sa akin ay ganito rin mag-isip. Kahit malinaw na hindi ibig sabihin na bawal na tayong magtanong ng mahihirap na tanong. Mga tanong tulad ng, bakit may isang partikular na komunidad na palaging nahihirapan hanapin ang kanilang lugar sa lipunang kanluranin? Kung talagang naaawa ang kanluran sa Israeli Zionist, bakit hindi sila magbigay ng lugar sa Germany? Bakit hindi na lang dun sa likod bahay ni Hitler gumawa ng pananakop? Doon nila malalaman kung sino talaga ang mga ito. Bakit tuwing ilang daang taon ang mga Zionistang ito ay nililipol dahil alam ni Hitler kung paano harapin ang mga taong ito? Malamang gumawa sila ng programa para makalikha ng Estado ng Israel kapalit ng dugo ng mga Muslim na Palestino. Bakit tumitindi ang tensyon sa pagitan ng kanluranin at Muslim? Bakit mas marami tayong nakikitang paglapastangan sa Quran o pag-vandalize ng mga moske, pero hindi sa mga templo ng Hindu o Sikh gurdwaras? Pati mga sinagoga? Noon madalas din silang makaranas ng matinding poot. Ngayon malinaw naman, hindi ko sinusuportahan ng ganitong asal. Pero kung hindi natin haharapin ang tanong na ito, wala rin tayong mararating. Ayos lang na hindi asahan ng gobyerno ang anumang karahasan mula sa mga patriot, pero ayos lang din na pakinggan ng gobyerno kung ano ang hinihiling ng mga patriot. Hindi na pwedeng magkunwari ang mga lipunang kanluranin na ayos lang ang lahat. Hindi lang ito rasismo, hindi lang ito pagkamuhi, hindi lang ito dahil hindi komportable ang mga tao sa mga mukhang iba, hindi iyon totoo. Pinag-uusapan ko ito dahil nakapanood ako ng 3 video sa huling 24 na oras kung saan hinaharap ng mga taga-kanluran ang mga Muslim at sinasabihan sila ng ganito. Bilang na ang mga araw ninyo, hindi kayo Briton at iba pa. Tulad ng sabi ko, kailangan natin ng pampulitikang solusyon. Hindi mo kailangang guluhin ang bawat isa. Hindi iyon sibilisadong asal. Kailangan talaga natin ng pampulitikang solusyon at makikinig sa atin ang mga gobyerno dahil masyado nang matagal itong nangyayari. Makinig kayo sa Australianong Muslim na ito, inamin niya na hindi niya bansa ang Australia. Pakinggan ninyo. Lumayo po kayo sa Bondi Beach, sobra na po ang naranasan namin. Gagawin namin yan kapag umalis din kayo sa Palestina, Afghanistan, Syria, Iraq, Lebanon, Libya, Algeria, Bosnia, Sudan, Somalia. Pag alis nyo sa aming bansa, layo na rin kayo sa Asia. Ang aming mga bansa. Kung yan ang bansa ninyo, bakit nandito kayo? Lumayo kayo sa gitnang silangan at Aprika. Umalis sa aming mga bansa dahil sawa na kami at pagkatapos ay lalayo rin kami sa bonda. Palagi kong sinasabi na biktima rin sila ng kanilang sitwasyon. Mahirap para sa mga batang ABCD. Ipinanganak sa Australia, nalilito. Ito ay salita para sa mga Indian at Pakistani. Hindi nila alam saan sila nababagay. Hindi sila kabilang sa Pakistan, Bangladesh, Australia, Britain o Amerika. Nahihirapan at nalilito sila. Napansin mo na tinukoy niya ang mga bansang Muslim bilang ating mga bansa, hindi Australia bilang sarili niyang bansa. Pareho kami ng lahi kahit mas gwapo ako, pero tinitingnan ko ang Australia bilang sarili kong bansa. Madalas kong sinasabi na hindi ako dito ipinanganak, pero dito ako mamamatay. Bakit ganoon? Ang unang naramdaman niya ay hindi ganoon. Ang Bondi Beach ay ang aking dalampasigan. Dahil nakikita niya ang sarili niya bilang Muslim muna. Dahil dito, marami ngayong taga-kanluran ang nagtatanong, anong klaseng Muslim? Ngayon, alam ko na may mga Muslim na magaan lang, mga Muslim na hindi sineseryoso ang kanilang relihiyon. Pero delikado ang tumaya sa ganoong posibilidad.
Kasi parang switch yan. Pwede itong bumukas anumang oras. Ang Muslim na hindi pinapansin ang nakasulat sa Quran at Hadith, oo, yan ang tinatawag nating mabuting Muslim. Abala siya sa mga makamundong bagay. Yan ang mabuting Muslim. Pero kung teolohikal ang pag-uusapan, masama siyang Muslim. Maaaring mangyari ang kahit ano sa buhay niya. Hindi natin alam kung kailan niya seseryosohin ang Quran at Hadith. At pagkatapos, magsisimula na siyang tingnan kayong lahat ng mga hindi naniniwala bilang mga kaaway niya. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hayaan ninyong ipatugtog ko ang isang video. Dapat mabuksan nito ang mga mata ninyo ngayon. Luma na ang video na ito, naitala ito sa Oslo, Norway. At alam ninyo, may ilang katangian ng Islam na pangkalahatan. Makikita ninyo ang mga katangiang ito saan mang bansa ng mga Muslim sila nagmula. Ako ay Muslim muna, kaya pinakamahalaga ang aking katapatan sa Islam at komunidad ng Muslim bago isipin kung paano maging kapaki-pakinabang sa isang kanluraning bansa. Ito ang dahilan kung bakit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga Indian at Chino saan mang bansa sila magpunta. Sila ang pinakamataas ang kita, habang ang mga Muslim ay laging nasa ibaba dahil mas interesado sila sa libreng benepisyo. Ngayon pakinggan mo itong lalaki na isang mabuting Muslim at isang radikal na Muslim. Lahat ng nasa kwarto, ilan sa inyo ang mga normal na Muslim? Hindi kayo ekstremista, hindi kayo radikal, basta normal na Sunni Muslim lang. Pakitaas ang inyong kamay. Lahat? Lahat, mashallah. Lahat ay normal na Muslim. Mabubuti kaming mga Muslim. Subhanallah. Sige, ibaba ulit ang kamay nyo. Sino sa inyo ang sang-ayon dyan? Ang mga parusang inilalarawan sa Quran at sa Sunnah, maging ito man ay kamatayan, pagbato hanggang mamatay dahil sa pangangalunya o ano paman, kung ito ay mula kay Allah at sa kanyang sugo, iyon ang pinakamainam na parusa na maaring ipataw sa sangkatauhan. At iyan ang dapat nating ipatupad sa mundo. Sino ang sumasang-ayon dyan? Pagbabato sa mga nangangalunya, pagtapon sa mga homosekswal mula sa bubong, pambubugbog sa asawa kapag sumuway siya, at pagputol ng kamay. Hindi lang sa mga magnanakaw, kundi pati na rin sa mga nagpapalaganap ng fitna laban sa Islam, tulad ko. Ako ay ituturing na isang nagpapalaganap ng fitna. Kaya kailangan putulin ang aking kamay at paa mula sa magkaibang dulo. Kung kanang kamay ang puputulin, dapat kasama ang kaliwang paa at kabaliktaran. At dahil ako ay isang tumalikod sa pananampalataya, dapat akong patayin dahil lang sa pagdating ko sa maling konklusyon na walang Diyos. Si Muhammad ay hindi ang kanyang propeta. At kung ako ay maglapastangan, kung may masabi akong laban kay Muhammad o sa Quran o sa Islam, dapat akong patayin. Walang pagtatalo sa mga parusa sa Islam, alam ito ng lahat ng Muslim. Bilang taga-kanluran, tatalikod ka na lang kapag nabasa mo ang talata sa Deuteronomio o Levitico. Ano ang gagawin sa isang babaeng ikakasal na hindi na birhen? Dalhin siya sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at batuhin hanggang mamatay. Karamihan sa mga taga-kanluran ay magsasabi, ay, medyo mabigat naman yan. Hindi ko sa tingin dapat nating gawin yan. Pero hindi ang mga Muslim. Ilan ang pumapabor sa mga parusa sa Quran? Ilan sa mga Muslim ang pumapabor dito? Lahat, Allahu Akbar. Radikal na ekstremista ba kayo? Subhanallah. Ang dami nila, wala pa nga silang balbas. Sigurado ako na kung makita mo siya na naglalakad sa kalsada, maiisip mo, mabait siyang Muslim, hindi siya mukhang isa sa mga Taliban. Napakahirap tanungin ng mga ganitong tanong. At kung nanonood man ang gobyerno ko o sino mang opisyal ng gobyerno, itanong mo sa sarili mo ito. Paano tayo mabubuhay kasama ang mga taong ito? At kapag isa sa kanila gumawa ng masama, sasabihin mo, hoy, mga radikal na Muslim lang yan. Sabi mo, karaniwang Muslim kayo at sa iba't ibang mosque pumupunta sa Norway. Kabilang ba kayo sa particular na sekta ng Islam? Ganun ba kayo? Hindi ganun ba kayo? Pakitaas ang kamay. Kung gusto ninyo ang matinding Islam, yung sekta na yon o anumang katulad nun, wala naman. Allahu Akbar. Sino sa inyo ang regular na pumupunta sa Sunni Mosque dito sa Norway? Taas kamay. Kaya bawat mosque na puntahan nila, may pagkakaiba ito. Alam ko na si Drew Pavlov ang gumawa ng petisyon. At pinapirma ko kayo doon tungkol kay Wasim Haddad na nag-inspire sa mga terorista sa Bondi Beach. Hiningi ko sa iyo na punan mo ang petisyon na yun. Para mapahinto ang pagre-recruit ng Islamic State of Iraq and Syria, isinara na ang mosque na yon.
Ngunit hindi iyon dahil sa iniisip mong dahilan ng pagsasara. Dahil sa ilang irregularidad sa papeles ng konseho. Yun ang dahilan. Sige, mabuti na rin. Hindi ko alam kung babalik sila o hindi. Pero ang isang Muslim, basta pumunta lang sa mosque, tinitingnan lang nila kung Sunni mosque ba ito o Shia mosque. Yun lang. Sa kanluran, kahit na pinapatakbo ito ng mga Albanian o Afghan o taga-gitnang Asya, wala silang pakialam, pumupunta sila sa kahit anong mosque. Kaya lahat ng mosque ay dapat ituring na pabrika ng mga ekstremista. Dahil pinag-uusapan lang nila ang Islam, gaya ng sinabi mo, pinag-uusapan lang nila ang Islam, pinag-uusapan nila, aba, itong mga infidel, itong masasamang taga-kanluran. Tingnan mo sila. Wasak na ang sistema ng pamilya nila. Hindi sila nagkakaanak dahil tinalikuran nila ang Diyos. Pero kami, Masya Allah, marami kaming anak dahil hindi namin tinalikuran si Allah. Hindi ito pagmamataas sa sarili, kundi ginagawa nila ito para saktan ka. Yan ang nagdudulot ng galit, tulad ng video na pinatugtog ko sa simula. Ang batang Muslim na iyon na ipinanganak at lumaki sa Australia ay mas nag-aalala pa tungkol sa Bangladesh, Palestine. Hindi kita kilala. Magbanggit ka ng ilang bansa. Hindi sila responsable ng kanluran, pero mas interesado pa sila ron. May isa pa akong gustong sabihin na nakalimutan ko. Hindi nila maintindihan na hindi ito napag-uusapan o napagkakasunduan. Wala kang pagpipilian para magtakda ng mga hinihingi kapag dumating na sa matinding sitwasyon. Kapag sinasabi kong dumating na sa matinding sitwasyon, hindi ko tinutukoy ang mga ordinaryong tao na gumagawa nito. Kapag may desisyong pampolitika na ginawa, yung mga ekstremista na ganito magsalita, sinasabi nilang bansa nila ito at hindi akin. Bakit ka pa nandito? Kaya kailangan mong bumalik o alisin ang ekstremismo. At sa ekstremismo, ang ibig kong sabihin, ito na yon. Ito ang karaniwang Islam. Kahit magpakita tayo ng respeto sa kanila, hindi talaga natin magagawa dahil sila mismo ang umaamin kung paano sila. Kaya tandaan mo yung punto ko sa simula. Ang bawat Muslim na tila mabuti ay kadalasang hindi sineseryoso ang Islam. Yun lang yun, wala nang iba pa. Tingnan mo itong Muslim na ito, Aussie rin siya. Mga kapatid kong lalaki at babae sa Islam, darating ang tagumpay at ikaw at ako inshallah dahil mahal natin si Allah at mahal natin ang kanyang propeta, tayo ay nasa landas ng tagumpay. Tayo ay nasa landas ng pakikibakang sibilisasyon kung saan makikita nating mangibabaw at magdadala ng katarungan ng Islam. Hindi niya pinag-uusapan ang Israel laban sa Palestine, hindi niya pinag-uusapan ang India laban sa Pakistan. Ang tinutukoy niya ay ang pakikibakang sibilisasyon sa pagitan ng kanluran at Islam. Isa siyang Aussie, nakatira at nagsasalita siya na may Australian accent. Sa tingin ko, hindi niya kinikilala ang sarili bilang Australiano. Kung ganon, hindi siya magsasalita ng ganon o kahit papaano, hindi siya papanig sa Islam. Yan ang pinag-uusapan nila. Sobrang naliligaw sila. Sa tingin ko, pwede silang matauhan agad-agad. Pwedeng mangyari yon. Huwag mo akong maintindihan ng mali. Hindi ko iniisip na may tsansa ang mga to na pabagsakin ang demokrasya sa kanluran. Halos wala talaga. Pero pwede silang maging istorbo, gaya ng pinapakita ngayon. Ito ang ginagawa nila. Tingnan mo, puro udyok lang. Ito ang Denmark at may Christmas tree sila. Tingnan mo si Muslim. Bakit? Ang lumikha ng kamatayan at buhay, Sa totoo lang, inirerekomenda ko ito. Inirerekomenda ko ito sa totoo lang. Ayos lang yan. Ginagawa ito ng taong to dahil Muslim siya. Bakit niya malakas pinapatugtog ang Quran? Bakit? Bakit? Katabi ng Christmas tree, bakit mo ginagawa? Akala ng iba may kapangyarihan sila, wala naman. Sinasamantala mo lang ang kabaitan ng mga taga-kanluran. Pero dumarami na ang mga taong to. Dumarami na ang mga taong to. Ano bang silbi nito? Nangyari ito kanina lang ngayong buwan sa Belgium, sa isang Christmas market. Ang pugot na sanggol na Jesus mula sa Belen. Pinugutan ng ulo ang sanggol na Jesus sa isang Belen tapos ninakaw pa. Naganap ito magdamag matapos lusubin ng pro-Palestina grupo ang Christmas market sa Brussels at sumigaw ng Hamas slogan sa kalsada. Hindi ganito ang asal ng mga Hindu at Budista. Tingnan mo ito. Isa na namang Christmas market sa Pransya na pinapatugtog na naman ng Quran. Tingnan mo, kung gusto mong manirahan sa Toulouse, sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong manirahan sa Toulouse, kailangan mong pumunta sa baryo ng Toulouse. Sa Christmas market, tumutugtog sila ng Arabeng kanta. Bakit? Bakit?
Walang respeto? Kapag hindi Quran, Arabong musika naman, bakit? Ito ang dahilan kung bakit hindi ko ito sinusuportahan ngayon. Pero kailangan ko pa ring iulat. Kaya nangyayari ang mga ganitong bagay. Sa harap ng mosque sa Sweden, may Quran na iginapos sa rehas at may sticker na nagsasabing, "Salamat sa pagbisita, pero oras na para umuwi." Hindi ito nangyayari sa isang aklat ng Hindu o aklat ng Budista o kahit sa Talmud. Ginagawang issue ng lahi ng taong ito at parang karera ang Islam na sinabi ko na rin. Alam mo ba, libo-libong puting Muslim din ang meron. Hindi ko sinusuportahan ito, pero iniuulat ko lang na nangyayari ito ngayon. Dapat mong tanungin kung ganito ba sila umasta sa mga kanluraning bansa na pinupuntahan nila. Mga Christmas market na nagpatutugtog ng Quran sa loudspeaker, pinugutan si Jesus, at nanghaharas ng mga bisita. Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano sa sarili nilang bansa? Ganito rin ang ginagawa nila roon. May isang grupo na sinunog ang ilang simbahan. Sa pagkakaalala ko, mga 13 simbahan ito sa Pakistan. 50,000 Kristiyano ang pinatay sa Nigeria. Nasunog ang simbahan sa Bangladesh. Pare-pareho lang. Kahit saan ako tumingin, parang may mga simbahan ding sinunog sa Malaysia. Malaysia, na iniisip natin na isang bansa na puno ng mabubuting Muslim at ang kahulugan ng mabubuting Muslim. Alam mo na, kaya ngayon, tumitindig na ang mga tao. Ulitin ko, gaya ng sinabi ko, huwag ninyong akuin sa sarili ninyong mga kamay ang mga bagay na ito. Kailangan nating makahanap ng pampulitikang solusyon dito at magkakaroon ng pampulitikang solusyon. Sila mismo ang nagpapahirap sa sarili nila. Habang tumataas ang emosyon natin, lalong tumitindi ang emosyon nila at nauuwi ito sa karahasan. Kaya ang pamahalaan ng Australia ay nagpaplanong higpitan ang mga patakaran. May ilang alalahanin tungkol sa malayang pananalita. Hindi ko alam. Hindi ko pa talaga napagpapasyahan kung ano ang mangyayari. Hindi natin dapat isuko ang kalayaan sa pananalita dahil lang sa isang Islamistang pumatay ng tao. Hindi tayo dapat magbayad ng kahit anong kapalit. Hindi natin dapat isuko ang ating mga baril. Ibig kong sabihin, wala naman akong baril. Pero hindi dapat alisin ang baril ng mga magsasaka at mga ngaso sa Australia dahil lang sa ginawa ng isang Islamistang pumatay ng tao. Makikitang tataas pa ang tensyon sa pagitan ng mga Muslim at taga-kanluran. Pero hindi ito ang panahon para itago ang problemang ito. Panahon na para kilalanin na may problema sa komunidad ng Muslim, lalo na sa kanluran. Ginagawa nila gusto nila. Teka, ipapakita ko sa'yo. Dapat sana gagawin ko itong video, pero ngayon ko na lang sasabihin, ilang araw pa lang nakakaraan. Isang lalaking Hindu, hindi ko na ipapakita ang video dahil marahas masyado. Ang lalaking Hindu na ito. Inaresto siya ng mga pulis ng Bangladesh dahil sa paratang ng paglapastangan. Nakiusap siya para sa kanyang buhay, iginiit na wala siyang nilapastangan o sinabi. Sabi sa ulat, sinabi niya na walang relihiyon na mas hihigit sa pagiging makatao. Inosente raw ang pahayag na yon. Hindi ko alam. Hindi iyon ang punto. Yung mga nagtaas ng kamay sa video, sino nagsabi? Oo, anuman ang parusa ni Allah at ng kanyang sugo, sinusuportahan namin yon. Yan ang halimbawa niyan sa gawa dahil sinabi ni Muhammad na patayin ang mga lumalapastangan. Si Muhammad mismo ay pumatay ng maraming lumapastangan. Pinayagan ni Muhammad ang mga taong pumatay ng mga lumapastangan sa sarili nilang kagustuhan, kahit hindi dumaan sa hukom. Kaya nang dinala siya sa istasyon ng pulis, hinila siya ng isang grupo palabas ng istasyon at wala talagang ginawa ang mga pulis. Pagkalipas ng ilang minuto, may isa pang video na ipinakitang brutal siyang pinatay ng grupo. Hindi ko pwedeng patugtugin ang video na yon dito pero ipinost ko ito sa Twitter ko. Ilalagay ko ang link sa description. Kung sino ang gustong manood, panoorin ninyo. Makikita ninyo ang sangkatauhan sa pinakamababang antas ayon sa kanya. Sa totoo lang, duda akong ginamit niya ang kalahati ng mga salita natin. At gaano ba tayo kawalang hiya? Karapat-dapat tayong patayin at linchihin ng grupo dahil dito. Naniniwala ang mga taong ito. Yung mga tinitingnan mo daw ay nasa Oslo, Norway. Naniniwala kami sa lahat ng mga parusang ito kahit hindi ginagawa ng bawat Muslim. Dahil may instinct din siya para mabuhay, may pakiramdam siya ng pag-iingat sa sarili. Hindi ibig sabihin na balang araw hindi niya masasabi na, alam mo yon, bahala na. Parang yung ginawa ng terorista sa Bondi Beach. Bakit kailangan nating makisama sa kanila? Bakit? Kaya nakikita ko na mangyayari ito. Hindi ko nakikitang mananalo sila at hindi ito dahil sobra akong optimistiko. Totoong naniniwala ako na hindi mo basta-basta maagaw ang isang lipunan na kasing galing ng kanluran.
hindi mo magagawa. Ang mga bansa, lipunan, at sibilisasyon ay nabuo sa mahabang panahon. Hindi mo pwedeng basta angkinin at sabihing, amin na to. Ngayon, naniniwala ako na dumarating na tayo sa isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating sibilisasyon. Parami ang mga tao na nagigising, parami ang nagsasabi, hindi na, tama na. Dahil sa huli, tayo ay mga tao pa rin. Lahat tayo nais ng maginhawang buhay, at kapag naramdaman nating nanganganib ito, iniiwan natin ang ginagawa natin at doon nagpo-focus. Sa tingin ko, doon na tayo papunta dahil mas dumarami na ang nagiging interesado sa politika ngayon. Dahil may lumalaking pakiramdam ng pagkabulok o pagkalipol, talagang nararamdaman ng mga tao na sila ay mawawala na. Pinapayagan ng ibang kultura na panatilihin ang kanilang pamumuhay, pero hindi ito pinapayagan sa mga kanluranin. Ang pinakamalaking dahilan nila ay hindi raw sila marunong magluto ng masarap na pagkain. Alam mo na, fish and chips para sa Britanya at ang Australia nga, wala pa nun. Sapat na bang rason yon para iwan mo ang iyong sibilisasyon? Hindi ko iniisip yan pero taas noo lang kayo mga pare. May moral tayong kalamangan at gaya ng sabi ko, di natin kailangang bumaba sa antas nila. Sila ang mambubuyo at mas marami pang sagupaan ang mangyayari. Ngayon, para sa sarili ko lang ako nagsasalita at umaasa na pinahahalagahan ng mga nakikinig ang opinyon ko. May pampulitikang solusyon dito, hindi na kailangan ng kalokohan. Araw-araw akong nakakasalubong ng mga babaeng nakahijab, tinatrato ko sila tulad ng iba, binibigyan ko sila ng ngiti, at hinahawakan ko ang pinto para sa kanila. Hindi ko tinitingnan ng sino mang individual bilang kaaway. Isa itong laban ng mga sibilisasyon. Isa itong tunay na pakikibaka. Totoong tanong ito ng mga tao. Hindi lang para sa atin kundi pati sa kanila. Yung lalaking pinatugtog ko sa'yo kanina, talagang nalilito siya. Hindi niya alam kung saan siya nababagay. Bangladesh at Palestine ang tinutukoy niyang bansa, pero dito siya ipinanganak at lumaki. Hindi niya itinuturing na bansa ang Australia. Magkakaroon ng solusyong pampulitika.